Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga messages ni Cancer. First card ninyo, we have birth. Universal energy brings you opportunity and possibility. So, maaari no na you are giving birth to, let's say, a new enterprise, a new business, a new project, yung mga ganon. Or po pwede rin na ang iba sa inyo literal, no, na baka merong baby, no, maybe you are giving birth, kung hindi man ikaw, baka yung person mo, 'di ba? Or baka meron kang kamag-anak, no, kapamilya na manganganak, pwedeng ganun. So, we have love. Ayan. So, maybe you are oozing with love, no? Baka super in love ka ngayon. So, sabi dito, love surrounds all your connections. Move forward positively in all areas of life. Ayan. So, ang swerte mo sa ngayon kasi mga taong nakakausap mo, maaaring they are, they're showing their love para sa'yo. At saka maganda, no? Siguro yung mga connections mo, yung mga friends mo, mga gano'n. So siguro talagang they are real, no? They are true friends, no? Siguro kaya maaring ramdam mo, no, yung kanilang concern sa ramdam mo yung kanilang pagmamahal sa yung gano'n. And also um si love kasi, no, very um positive energy. Kaya when you are projecting positivity, 'di ba? When you are oozing with love, when you are full of love, 'di ba, sa puso mo, talagang maa-attract mo magagandang bagay, magagandang sitwasyon, swerte, gano'n. Kaya sa ngayon, maaari na maraming opportunity dito ang paparating sa'yo na talagang hindi mo 'to mahihindian. Kasi this could be opportunities na talagang nararamdaman mo or nakikita mo na dito, ito na yung simula ng inyong pag-thrive, simula ng inyong pag-asenso, 'di ba? Simula ng inyong pagtatagumpay. So, what else? We have proposal. Ayan. So, baka merong magpo-propose na sa'yo. 'Di ba? Kung ikaw ay may jowa ngayon, baka ito na, may marriage proposal na siguro. 'Di ba? So, good for you. Or kung hindi man, baka ito ay business proposal. Baka meron dito makikipagsosyo sa'yo, merong negosyo sa'yo. Baka, ano ka, magkakaroon kayo ng partnership, no? Pwedeng ganun. So, good for you. So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing, no? And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have the wood wives and adaptability. Ayan. So, maaari, no, na ang iba sa inyo, Cancer, you are going to be very adaptable sa ngayon. You're going to be very flexible as well. Or po pwedeng encouragement ito sa inyo na maging flexible ka and adaptable ka. Kasi kung saan ka man papunta, wherever you want to go, if you are projecting flexibility and adaptability, walang duda makakarating ka dyan. Kasi yung mga if you're very flexible, then syempre, magaan sa'yo naman mag-adjust, no? You are always willing to adjust, 'di ba? Kung ano man ang meron diyan, anong mga nangyayari, ano-ano. So, magiging ka, mag-a-adapt ka na lang sa kung anong mga nangyayari, 'di ba? Instead na magrereklamo ka, instead na sasalungatin mo 'to, so wala kang mga gano'n, but instead you are just going to embrace kung ano man ang nagaganap, no? So, which is really good. So, we have fool's embrace. Ayan, transmuting pain. So, this is also good kasi um, ngayon siguro, magkakaroon na kayo ng lakas ng loob din na i-transmute na yung mga sama ng loob, sakit sa puso, damdamin ninyo na nararamdaman. You are um,
embracing more positivity, no? Kasi yung pain, yung sama ng loob, mga ganyan, that's negative, 'di ba? Pero ngayon maglalakas ka ng loob na palitan na 'to ng love, 'di ba? Palitan na ng pag-iintindi, ng acceptance and forgiveness, 'di ba? Kaya magsisimula ka na din na talaga mag-move forward, mag-move on na sa buhay. So we also have number 31 in the hand, the universe is your partner. So this is a reminder para sa inyo, no? Na kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, whatever is unfolding in your life, you have co-created that with the universe. 'Di ba? Lahat naman we are co-creating with the divine. Kung ano yung ginagawa natin, ano nangyayari sa buhay natin, ano yung mga bagay na nag-unfold sa buhay natin, we have co-created that with the universe, 'di ba? Kaya nga 'di ba kung nagdadasal tayo, we are asking God to help us, 'di ba? Humihingi tayo ng tulong. Hindi naman natin sinasabi na, "God, gawin mo naman ito sa akin." 'Di ba, hindi naman natin siya inuutusan, hindi ba? Kundi nakikiusap tayo na tulungan niya tayo. Ibig sabihin, meron din pa rin tayong gagawin kasi nga tutulungan niya tayo, 'di ba? Humihingi tayo ng tulong sa kanya. So, ibig sabihin, He's going to do His part and we are going to do our part, 'di ba? So, an equation, ikaw tsaka yung effort mo, tsaka ng effort ni God, then equals kung ano, yung magiging resulta. Provided that you are listening to Him. Provided that you are following His directions. 'Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang ganap. Ano pa ang ganap kay Cancer? Pasensya na ha, medyo mabigat yung card deck na to kaya medyo mabagal tayo dito mag-shuffle. So, we have the Ace of Wands. Ayan. So, alam mo, meron talagang opportunity, di ba? Meron bagong opportunity. So, ito yon, no? There is a new opportunity coming your way. Pero exciting ito. No? Kung ano man ang opportunity na to, this is something, no? Na po pwede mong mapalago. Pwede mo tong i-ano talaga. Pwede mo itong um, you're gonna let this grow talaga in your own efforts, no? So, maaring related din ito sa mga ano mo, mga talents mo, kung anong galing mo, anong capabilities mo, yun ang magiging kapital mo rito. You know, kaya ano to, kayang-kaya mo to. Kung ano man ang opportunity na to, kayang-kaya mo to. Yung parang, baga parang sisiw lang ito para sa'yo. You know? Kaya it's going to be very exciting para sa'yo. You will be excited about this kasi nga alam mo na kayang-kaya mo to. You know? So, what else? We have number 37, Two of Cups. Two of Cups is partnership. Meron tayong love, meron tayong proposal. So, most likely, ang iba sa inyo, baka magkakaroon kayo ng panibagong, kung single ka pa, baka magkakaroon ka ng bagong manliligaw or baka magkakaroon ka na ng bagong love life, 'di ba? Or kung meron ka namang karelasyon at hindi pa kayo nagpapakasal, baka ito na nga, may proposal, 'di ba? So, possible yun. Or baka you are making new friends talaga, no? So, this could be anything, any category of relationship po pwedeng pasukin mo yan sa ngayon. Baka yun ang opportunity, no, na dadating sa'yo sa ngayon. Okay? So, by the way, kanina pa sa akin, binubulong ng guides ko yung number 22. Meron tayong Ace of Wands, which is number 22. Tapos meron tayong number 22 din. Number 22 in numerology is a master number. No? Kaya I suggest pakitignan po ninyo ang ibig sabihin. I-research ninyo yan sa Google. I-Google ninyo yan. Or dito sa YouTube, meron na din mga vlogs regarding numerology meanings. So, yun. Kasi meron pang extrang message dyan na ipaparating sa'yo ang universe. Gusto niyang mabasa mo or gusto niyang malaman mo. Okay? So, yun. So, Two of Cups, yun na nga. This is about partnership, collaboration, mga ganyan. So, good luck sa'yo. We have number 52, Oracle of Swords. Wow. So, mukhang kailangan mo ditong, since you are going to be dealing with other people, maaari may mga mas marami kayong transactions sa ngayon, maraming mga pakikipag-usap ang gagawin mo, mga interviews siguro, 'di ba?
So, kailangan na ipahayag mo kung ano yung gusto mong ipahayag. Express mo kung ano yung gusto mong malaman nila. Anong gusto mong sabihin, whatever it is na nararamdaman mo or iniisip mo, kung ano yung nandiyan mismo, kung anong totoo. Hindi mo na kailangang i-sugarcoat, magpakatotoo ka nang i-explain, i-express sa kanila kung ano yung gusto mong sabihin. Okay? Yun ang mahalaga na maging truthful ka. Alright? Unang-una, kung truthful ka sa iba, syempre truthful ka din sa sarili mo. Lalo-lalo na sa kung ano nararamdaman mo or iniisip mo. So, whatever thoughts you have, whatever your feelings, it is, so put them into words para mas maintindihan ka, 'di ba, ng mga kausap mo. Okay? Good luck. So, kailangan, no? Kailangan na ang effective communication. Be honest with what you are going to say and be honest, no, sa sarili mo. Okay? Thank you for watching. Love and light. Namaste.